Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi Pilipinas. Tayo po ay magprograma sa loob lamang po ng isang oras. Oras po natin ay 7:56 na po ng gabi. Okay, mag-write comments lang po kayo at mag-share at mag-likes. At sa ating mga listeners ngayong gabi sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga sa ibayong dagat, sa mga OFW po natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, mag-text lang po kayo sa ating numerong 090-660-9524. Magpapahayo po tayo ng mga balita ngayong gabi na kung saan ay napakarami ng mga netizen na mga nagrereklamo sa kanilang mga lugar kung saan man dito sa bandang Pilipinas. Napakaraming pasaway mga kaibigan, hindi magkaunawaan sa mga ginagawa sa kanilang mga barangay. Kaya napakaraming mga reklamo ang ating mga kababayan. Maraming salamat sa mga nanonood. May listeners po tayo na si Marie Villarin po is watching. At ganoon din naman si Mr. Olan Lorimpo. At ating Tatay Badong Lorimpo, magandang gabi po sa inyo dyan sa lalawigan ng Cavite. Mag-write comments po kayo at mag-share. Pag ganito po ang mangyayari sa ating bansa, paano na lamang yung mga iba nating mga kababayan? Mayroong nagugutom at mayroong namang hindi. Okay, sigaw po ng mga netizen na dapat po ay talagang buhayin natin yung mga kababayan po natin na nanggagutuman sa ating mga barangay. At tayo itong mga taga-barangay naman po natin, talagang bigyan nyo naman yung mga tao na mga nandiyan na nakakasakop dyan sa inyong barangay na kung saan ay hindi na po nakauwi nang dahil nga po ay inabutan nitong enhanced community quarantine. Iba nga, gustong-gusto nang umuwi sa probinsya, ngunit di makauwi nang dahil nga po ay hindi pinapayagan ng ating mga checkpoint na lumabas at umuwi sa kanilang mga lugar kung saan man sila sa probinsya. Diba itong mga barangay captain daw di umano ay talagang pinipili yung mga binibigyan sa kanilang mga barangay. Dapat po yan ay pare-parehas na Pilipino ay lahat po yan ay dapat bigyan natin para po ay hindi magugutuman yung mga taong nandiyan sa naka-stay sa inyong barangay. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at meron po tayong mga listeners. Nakikinig po si Balauza Neba Ronar Hosis watching. Magandang gabi po. Okay, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan at ito po mga kaibigan at sinasabi ng ating mga netizen na kung saan ay talagang ilan pa lamang yung mga nakatanggap ng mga tulong ng ating pamahalaan. At napakarami pa rin po ng mga text dito sa ating programa na kung saan ay
mayroon daw di na mga dayuhan na dinatna ng enhanced community quarantine sa kanilang barangay. Ngunit ito po ay porke daw ay dayuhan ay hindi daw po nila binibigyan ng tulong na nanggagaling po sa ating pamahalaan. Pilipino din naman po yan. Bakit po natin pagkait yung para sa kanila? Kasi kung naumuwi naman po sila sa kanilang probinsya at nandoon sila, tatanggap din sila ng kanilang mga tulong nang gagaling po sa ating pamahalaan. Okay, nanonood po si Mr. Lauro Nicodimos is watching. At ganoon din naman si Analisa Villas is watching. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Hindi na hapon, gabi na. Okay, oras-oras po natin ay ituto na po ng gabi. Wow! Akala ko nga hapon pa, kaya pala ay gabi na. Okay, Gingging Vergara Villaflor is watching. Magandang gabi po. Okay, at tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Wow, talagang napakarami po natin mga listeners ngayong gabi na kung saan ay dapat po natin pasinayaan dahil nga po ay nakita naman natin na nagtatrabaho talaga itong mga taga Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Itong ating barangay captain na si Manny Huson. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Lalo na yung masipag na konsyal na si Lauro Nicodimos. Magandang salamat po sir sa inyong pag-ikot kanina at namigay nga po sila ng mga bigas at mga noodles at saka mga dilata sa mga bahay-bahay. Okay, congrats talaga sa mga taga Santa Cruz, Giginto, Bulacan. At maya po lamang papakinggan po natin ang mensahe ng ating kagalang-galang na mayor dyan sa lalawigan ng Giginto, Bulacan, ng ating masipag na mayor na si Mayor Ambrosio Boycross Jr. Magandang gabi po sa iyo, Mayor. At ganoon din naman ang kanyang Vice Mayor na si Gigi Santos. Maraming salamat sa inyong mga itinulong sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Giginto, Bulacan. At napakarami, halos gabi-gabi nakikita po natin sa Facebook na ang mga frontliner ng mga taga Santa Cruz ay talagang ginaganap po nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga frontliner ng ating barangay dito sa Santa Cruz, Giginto, Bulacan. At isa pa, yung talagang pag-distribute, ang sinasabi ng ating frontliner na si Konsyal Lauro Nicodimos, ayaw nga ang mga iba daw, halos wala ng tulog. I'm coming home to stay. Naglilingkod ka na nga, sabi nga nila, ay meron pa rin talaga. Sa isang daang mabuti, ay merong nagrereklamo na ilan. Kaya magtrabaho lang tayo ng ating mga tungkulin kung saan po ay atin po yung misyon na para po tayo ay inihalal ng ating mga kabarangay, ngunit gampanan po natin yung ating mga tungkulin para po sa kanila. So maraming salamat muli sa ating masipag na konsyal na si Lauro Nicodimos ng Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at napakarami na po nating mga listeners mga kaibigan na kung saan ay iba't ibang lugar sa ibang bansa ang ating mga OFW. Nakikinig po si Chamsi
Heart Villa Ablasa, mga kaibigan. At taga OFW po ito, mga kaibigan. At ganoon din naman dyan sa Angeles City, itong si Jinky Aquino is watching. At ang sinasabi niya, good evening po, always stay safe po. Talagang kailangan po natin na mag-ingat at maging safe po tayo sa ating tahanan para po ay maiwasan natin yung lumalaganap na COVID-19 virus disease, mga kaibigan. At yan ay maraming po mga palaala yung ating mga netizen at ating tagapagpakinig ng ating programang Patas Balita, Panig sa Katotohanan. Okay, at nakikinig po si Jinry Andaya is watching. Pa-shout out po, sir. Okay, yan po si Jinry Andaya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Guess I'm on my way. Yeah, baby. So hard to see. Okay, tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. At nakikinig po ang ating kaibigan na si Alvin Ligarda Bipinuso is watching. Magandang gabi sa iyo, sir. Okay, sa batiang portion pa rin po tayo, mga kaibigan. At maya po magpapahayo na tayo ng ating mga balita kung saan ay pakinggan po natin ang mensahe ng mayor ng lalawigan ng Giginto, Bulacan. Abangan po ninyo, mga kaibigan, at lalo po mga taga-Giginto ay makinig po kayo. Maya po ay mapakinggan po natin ang mensahe ng ating kagalang-galang Mayor Ambrosio Boycross Jr. Diyan po lamang yan sa lalawigan ng Giginto, Bulacan. Cause this time later on, I'm coming home to stay. Oh, stuck on you. I got this feeling I'm making this up. Okay, at nakikinig po si Janet Lyson is watching. I'm on my way. At ganoon din naman si Alanida Flor Baldimar is watching. Boy, ang sabi niya, hello boss Jim, magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas. O yan ay mga taga-Qatar na mga taga-Hamindan Kapis. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo, mga kaibigan, at maraming salamat po sa mga nag-like, sa mga nag-share at sa mga nag-write comments. At nag-likes po ang ating kagalang-galang na aktibong broadcaster diyan po sa lalawigan ng San Jose del Monte, Bulacan. Itong ating kaibigan na si Mario Batigas ng kanyang programang Latigo ni Batigas Online News TV. Maraming salamat po sa inyong pag-share. Okay, ang ating kaibigan Mario Batigas is watching. Hello, bro Jimmy. Maraming salamat sa iyo, bro Mario Batigas. Mighty glad you stayed. Tuloy-tuloy na po tayo, mga kaibigan, at mga pag-greet pa rin ng ating mga kaibigan na kung saan ay mga nag-write comments. At papakinggan po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live po tayo sa buong mundo, mga kaibigan. Sa atin pong mga OFW. Napakaraming fans itong Patas Balita, mga kaibigan. Guess I'm on my way.
Why, sabi ng isang mga netizen dito mga kaibigan, ay ang tulong daw ng ating pamalaan ay parang daw po sa mga walang trabaho, sa mga tricycle driver, mga nagtitinda, at saka sinasabi pa po nila dito na ang mga tambay daw ay wala rin trabaho. Mga barker din daw, walang mga trabaho. At itong mga gumagala sa ating lansangan ay wala rin mga trabaho. Wow, talaga ito, mga snatcher, magkakapira na po kayo dahil po ay wala kayong mga trabaho sa inyong mga lugar kung saan ay extra lamang ang iyong trabaho. Ngunit ay ang yung iba nating mga kababayan ay hindi ho maganda ang naging trabaho mga kaibigan. At sila po ay mga barker sa mga jeepney. Okay, sabi ni Mar Batigas, pa-request ng kanta kay Edie Pregrina Idol. Wow, patutugin po natin mamaya yan mga kaibigan. Okay, oras po natin ay 8:12 na po ng gabi. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at nakikinig po ang ating kaibigan na si George Rinis is watching. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at yan po ang mga ginigreet po nating mga kaibigan sa labas at loob ng ating bansa na kung saan ay inuuna po natin yung ating mga listeners nang dahil nga po ay na sa dami po nila kaya hindi po natin magagampanan na dahil tayo po ay magpapayo na ng mga balita na kung saan ay mga dinadaing ng ating mga netizen dito sa ating bansang Pilipinas, sa mga barangay at kung saan pang mga lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Mighty glad you stayed. Okay mga kaibigan, at binabati po natin yung mga taga Hamindan Capes na ang kanilang mayor dyan na si Mac Baldimar at ang kanyang vice mayor na si LD Kusay. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. So hard to see that a woman like you could wait around for a man. Okay, at nakikinig po si Sally Pascual is watching. On my way. Wow, napakarami po natin mga listeners ngayong gabi. Na oras po natin ay 8:40 na po ng gabi. So, sinasabi nga natin itong ating ipanayam maya ng ating mayor ng Giginto, Bulacan. Makinig po ang mga taga Giginto, Bulacan at maya po lamang ay ipadinig na po natin ang mensahe ng ating kagalang-galang mayor ng dahil nga po ito sa COVID-19 virus disease. Cause this time little gone, I'm coming home to stay. Stuck on you. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan at medyo maiksi na lang ang oras natin mga kaibigan. Kaya po ay dingin na po natin yung panayam at mensahe ng ating kagalang-galang Mayor Ambrosio Boycross sa kanyang mensahe sa mga taga-Giginto mga kaibigan na kung saan ay kanyang gustong iparating sa lahat-lahat po ng mga taga-Giginto na kung saan ay kanyang
ipahayo ang kanyang mga mensahe para po sa mga taga-Ginto. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe, mga kaibigan, para po ay madinig naman natin. Sa aking mga kababayan Gigitenyo, una po ay nagpapasalamat ang inyong abang lingkod sa ating Pangulo sa pagkakaaproba ng Social Amelioration Program na kung saan ay nagsasaad na 18 milyong Pilipino sa buong bansa ang mabibigyan ng benepisyo ng mula sa 5,000 to 8,000 pesos. At ito po ay gagawin sa loob ng 2 buwan. Gusto ko lamang pong liwanagin na ang total population po natin ay 25 million. Ang ibig sabihin po, doon po sa total na 25 million ay 7 million ang hindi makakasama sa bibiyayaan ng programa na ito. Sino po yung sa 18 million na dapat mabiyayaan na kung ito po ay binubuo ng almost 72% ng ating mga mamamayan? Inuulit ko po, hindi po ito individual. Ito po ay pamilya. Pamilya ng poorest of the poor. Kung ikaw ay kasama sa poorest of the poor na senior citizen, na meron kang PWD, meron kang kapansanan, ikaw ay solo parent, ikaw ay buntis, ikaw ay informal sector. Ano po yung informal sector? Ito po yung mga barbero, ito po yung mga nagtitinda ng mga maliliit, ito po yung mga tricycle driver, ito po yung factory worker, ito po yung mga maliliit na hindi tumatanggap ng sweldo sa araw-araw at dahil sa lockdown naapektuhan ang kanilang kinikita, kaya po sila ay dapat natulungan. Sino pa po kasama rito? Kasama po rito yung ibang mga negosyante ring maliliit na hindi nakapag-negosyo dahil sa lockdown. At sa huli po rito, siyempre yung mga homeless. So ito po yung poorest of the poor. Sila po ang qualified lamang na bibigyan ng Social Amelioration Card. Ito po, inuulit ko po. Sila po ito at ito po ay may takdang bilang. Ang ibig sabihin, yung 7 milyon, ito po yung mayayaman. Ito po yung sumusweldo sa gobyerno. Ito yung sumusweldo sa mga private employers na meron po nakatakdang programa para sa kanila. Sino pa ho ito? Ito po yung pinatutuwa namin. Ito po yung mga bahay na naglagay ng mga puting laso na pagpapatunay na sila'y nagpaparaya na tumanggap ng tulong. Maraming salamat po. At darating po ang panahon na kayong lahat ay aming papadala ng liham na pasasalamat bilang pagkikipagtulungan sa pamahalaang bayan. Ito po yung 7 milyon, which is 28%. Ngayon, kung dumakot po tayo dito po sa ating bayan ng Giginto, ayon po sa DSWD, ang programa po nila, ang nakatala po sa kanila na record ay 24,380. Ito po ang bilang ng pamilya dito sa ating bayan. At sa kanila po na pagtatalaga, at ito po ay binigay na sa amin, ang po pwede lang pong makapag-avail nung sinasabing Social Amelioration Card, yung assistant po na ito is only 12,600 families. Pamilya po. Ano po ibig sabihin po nito? Nasa bayan ng Giginto, yung kabuuan sa Pilipinas, 72% ng mga pamilya ay tutulungan at 28% lang ang hindi. Pero sa bayan ng Giginto, dahil marahil, ang sabi nila ay marami nakakaalat sa atin, 52% lang ho, 12,600. Ito lang po yung mga pamilya na makakasama at mapapabilang doon sa bibigyan po ng DSWD. Ang ibig sabihin, 48% ang hindi kasama doon sa programa. Ito po ay doon sa bilang na 24,380 na ang naging basihan po nito ay ang survey nila ng 2015. Ito po ang problema. Dito pong huling survey namin, itong taon na ito, household pa lang mo ito, hindi pa kasama yung pamilya. Ito lang mo yung mga bahay, ay 30,169. At kung ikukumpara po natin doon sa 12,600, ang ibig sabihin, dating 52% ng mga pamilya ay mabibigyan, ngayon no ay bababa ng 42.
At ito ho ang aming problema. Kung papaano pipiliin yung 12,600. At dito kami po ay natutuwa sapagkat sinabi po ng Pangulo na ang DSWD po ang makikialam. Para po sa ganon ay maiwasan yung sinasabi ng ating kababayan na may halong politika rito. Dito po kami tunay na natutuwa. Ano po ba ang ginawa namin sa kasalukuyan? Ang ginawa po namin, nagtakda po kami doon sa bilang, balik po sa porsyento ng 30,000. Binigyan po namin ng kanya-kanyang share ang bawat barangay. At ang bawat barangay ho ay binigyan namin ng alokasyon. Ito ho ay temporary, subject to verification. Ang sinasabi po namin, sa bayan po ng Kutkot, 335 families lang. Sa bayan ng Daungan, 251 lang. Sa Ilang-Ilang, 562. At sa Malis po ay dito po ay mas marami, 1,781. At sa Panginay po, 209. Sa Poblasyon, 547. Sa Pritil, 727. Sa Pulonggubat, 284. Sa Santa Cruz, 1,168. Sa Santa Rita, 1,832. Sa Tabang, 1,419. Sa Tabe, 1,013. Sa Chaong, 1,098. Sa Tuktukan, 1,374. Ang total po nito ay 12,600. Ito na po ba yung dapat na makatanggap? Hindi pa po. Bababa po ang DSWD, kasama po ang kapitan. At sila po ang titingin kung ito nga bang pamilya na numero na narito, na iisa-isain po sila doon, ay karapat-dapat na masama sa listahan. Narito ho yung problema sapagkat siyempre base doon sa numero ay marami ho na magkiklaim na dapat ay sila ang kasama. Kaya kami natutuwa sa desisyon ng ating mahal na Pangulo na gamitin po ang DSWD. Para po sa ganon ay kaya po natin sabihin na wala po itong politika at ito ay ito pong assessment ay nagdaan sa malalim na pagsusuri ng ating mga kawani ng DSWD. Sa madaling sabi po, ito sa pananaw ng DSWD, ang mga pamilya po pinag-uusapan po dito, pamilya na karapat-dapat. So marami nagtatanong, ako'y senior citizen. Dapat ba'y qualified ako dyan? Mostly po basta senior citizen, qualified po kayo na makasama. Ang tanong, kasama ba kayo dun sa mga poorest of the poor? Ganon din po yung mga solo parents, ito pong PWD natin, ito po yung mga may kapansanan, at yung pang ibang kategorya na sana ay dumadalangin kami na sana yung listahan ng pamilya na 12,600 ay makasapat na para matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya sa bayan ng Giginto na higit na nangangailangan. Sana po ay maunawaan po ninyo ang aming paliwanag at maintindihan po kasi po iniisip po nila. Kagaya po, sinabi po ni Speaker Cayetano na yun daw po for me unlimited. Hindi po totoo yun. Kami po ay nag-print at ito po ay merong barcode at limitado kami doon sa 12,600. We cannot, hindi po kami pwedeng mag-print ng more than 12,600. At ito po, dahil ito yung nakatalaga na benepisyaryo ayon po sa kanilang programa. Para lang po ito ay paglilinaw. Ngayon po, dito naman po sa tulong ng pamahalaang bayan. Gusto ko po ipaalam sa inyo na as of this date, ang naipamahagi po namin na groceries, kasama po yung bigas at saka itong mga dilata, is almost 25,000 na po ang napabigay natin sa ating mga kababayan. Dahil nga po yung ating pamilya is 30,169, batid namin na meron pang mga 5,000 na hindi pa nabibigyan. Ito po ay pamilya whether mayaman ka or mahirap. Ito po 30,000. Ito po ay ayon sa aming survey. At hindi namin masasabi masyadong accurate po ito kasi nung nagsasurvey po kami nito, meron pong mga mayayaman na ayaw pong sumagot sa katanungan nung amin pong mga nagsasurvey, mga enumerators. Pero ngayon marahil, baka mas madali namin magagawa ito. Pero yun po yun. Kami po sa unang-una pa lang, unang linggo pa lang, nahirapan na po kami sa supply.
Kaya ang ginawa po namin ay inuna muna namin yung 10,000 pamilya. Kaya po yung binigay namin una ay 10,000. Yung pangalawang wave po namin, dahil naraman namin maraming nagrereklamo, ang ginawa po namin ay 15,000. Kaya 25,000 na po yung naipapamigay namin. At ito po ay pinaraan namin sa barangay. Na specific ang instruction namin dito. Wala po sanang politika. At siyempre po, nalulungkot at nasasaktan. Ito po ating mga frontliners na hirap na nga naman sila ay napapagbintangan pa na hindi ko na po malaman. Siguro po sa panahon ngayon ay dapat magkaintindihan po tayo at magkaunawaan. Pero para po ma-resolve yung problema po na to, ay nagpasya po tayo na ang bibigay natin ay 30,000 bags. Ang ibig sabihin, yung 30,000 natin na populasyon na mga pamilya ay mabibigyang lahat. At hindi lang po yun, dinoble po namin yung aming binibigay. Dati po ay 3 kilo, ginawa po namin ito na 10 kilo. So ang kailangan po dito para sa maunawaan po ninyo yung programa na to, kasi ang una po dito ibibigay namin ay yung 10 kilo. So dito lang ho ay 6,000 kabana yung bigas na kailangan. At yun ho ay nakahanda na ho ngayon yung 6,000. Susunod ho ito is another 6,000 bags para ho dun sa 30,000 na bibigyan po natin para po lahat ay mabigyan. Kasi kung namin ito ay mabibigyan. Humihingi at kami ng pamanhin dahil nung una ay alam naman po ninyo, hindi naman po ordinaryo nangyari sa atin. This is an extraordinary na hindi po natin inaasahan at hindi natin alam na ganito kalaki. Kaya nung pormero, nahirapan po kami pagkuha ng mga supplies. Kagaya po ng bigas, hindi naman po bigla nakukuha, mga dilata. Unang-unang announcement pa lamang po ng ating presidente, nakipag-usap na po ako sa lahat ng supermarket. Guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. Yeah, babe. Okay mga kaibigan, naputol at medyo na yung wifi natin. Ngayon ipapatuloy po natin yan sa hindi bukas sa isang araw para po ay pakinggan po natin ng buo ang paliwanag ng ating kagalang-galang Mayor Ambrosio Boy Gross Jr. Let's stay. Okay mga kaibigan, at nakikinig po si Delia Leonida Rino is watching. And Sebastian Giranya Baknot Gregorio are watching mga kaibigan. At yan ay talagang ang lahat pong manonood. Pasensya na po kayo at medyo nakat yung ating wifi nun dahil nga po sa kahinaan ng signal. So sa atin pong pagpapatuloy ng ating programa mga kaibigan, sana po ay andyan pa rin kayo at tayo ay magpapatuloy ng mga mensahe at iba-ibang mga nakikita po natin ng mga reklamo ng ating mga netizen na kung saan ay naliwanagan po tayo doon sa paliwanag ng ating kagalang-galang Mayor Ambrosio Boy Gross Jr. na kung saan ay sinasabi niya na walang mahirap, walang mayaman dahil pari-parihas na apektado ang mga tao dito sa Pilipinas. Ay mayaman ka nga kung ang negosyo mo ay hindi naman gumagana, talagang napakalaking lugi at napakalaking abunuhan ng mga negosyante kung saan ay nahinto yung kanilang production ay saan nila kukunin yung mga iba't iba pang mga panggastos. Alam po naman natin ang lahat ng negosyante ay hindi ho nakatago sa bangko ang mga pera. Nakatago po yan ang kanilang mga pera doon sa kanilang mga negosyo. Kaya nung lockdown ay talagang hindi na ho nakakuha ng maraming pera dahil nga po ay ang mga negosyo ay nandyan sa kanilang budiga o sa kanilang mga tindahan na kasalukuyan ay sarado po ngayon. Kaya talagang tama yung sinasabi ng ating Mayor Ambrosio Boy Gross Jr. na talagang mayaman, walang mahirap. Pare-parehas po na magkakaroon. I got this feeling down deep in my soul that I just can't move. Guess I'm on my way. Ang sinasabi nga ng ibang mga netizen dito mga kaibigan, mas malakas pa nga daw magbayad ng buwis
itong mga may negosyo, sila pa yung nawalan ng tulong galing sa gobyerno. Dapat nga daw itong mga nagbabayad ng buwis sa pamalaan ay dapat po ay mabigyan ng tulong dahil nga po ay yun ang nakakatulong sa ating pamalaan na kung saan ay ang pagbabayad ng mga buwis ay nanggagaling po yan sa mga negosyante. So hard to see that a woman like Yun namang mga talagang hindi nagbabayad ng buwis, kamukha nga sinasabi natin ng mga walang trabaho, ay wala rin sweldo, ay talagang pahirap ang kanilang buhay. Kaya po ay may tulong ang ating gobyerno. Dapat po yan pari-parihas. Walang lamangan at yan ay may kahirapan din ang mga iba't iba po nating mga sinasabi nating mayayaman. Eh, puro ibang malaki bahay mo ay mayaman ka na. Siguro hindi naman ako ganon. At ang negosyo nga ay humihinto. Siguro kung hindi humihinto ang negosyo, tuloy-tuloy, siguro talagang punong-puno, siklik-liglig ang mga tulong ng ating mga kababayan. May kamukha ngayon ang gumagana lamang ay mga pagkain ng mga binibili ng ating mga kababayan. Ay saan ba naman mapupunta yung mga iba? Eh di sa pagkain lang mapupunta yung pera mo. Guess I'm on my way. Eh pagka sinabi mong i-lockdown mo yung tao, ito parang ginawa mo na parang priso na dahil nga wala nang labasan ng bahay. Some people Sino ba naman ang tao nga nakakulong sa isang tahanan na kumikita kahit na nasa loob ng bahay? like that stay. Eh pagka nilockdown mo ang isang lugar, ay talagang magugutom pagka wala akong supply ng mga pagkain, mga kaibigan. Kaya ang kalaunan dyan, pagka mangyayari talaga na hindi na ho sapat ang mga tulong, ay talagang lalabas at magwala na po yung mga tao. Dahil nga ay wala na pong gastos. Wala na pong pangbili ng mga pagkain. At sinasabi nga po natin, yan ay sa totoo lang, yung mga binibigay ng mga pera na ating mga sa pamalaan ay hindi usapat, mga kaibigan. Hindi usapat yan. Kung halimbawa napakarami nilang pamilya at yan ay isang araw na lang isang araw na lang kasusunod na 1,000. Ay kung 6,000 lang yan, edi 6 na araw lang ubos na. Ay kung ilang buwan kayo mag-lockdown, edi gutom mga abutin ng mga nakakulong sa mga tahanan. Eh dapat po isipin naman po natin yan na sa lahat pong mga nagninegosyo, naghahanap buhay dito sa Pilipinas, ay ang negosyo ay maliit lang. Hindi kamukha ng mga ibang dayuhan dito sa atin sa Pilipinas na napakalaki po ang kanilang mga negosyo. Kaya sinasabi nga natin sa ating programa na ang mga Pilipino ay utusan lamang ng mga dayuhan dito sa ating bansang Pilipinas. Eh pagkakahon nakasweldo nga sila, sinasabi nga natin pag-sweldo nila sa isang pabrika ay may nakalista na po na utang sa tindahan at pagdating ng sweldo ay yun ang kanilang mga babayaran. Parang nangyayari lang sa ating mga Pilipino na mga empleyado o manggagawa dito sa Pilipinas ay parang balikwasan lang. Dahil nga po ay tinatrabaho mo pa lang ay inuutang mo na yung iyong pagkain sa tahanan at yung iyong binabayad sa mga kuryente, tubig. Oh, I'm leaving on that midnight. Siguro po aralin po natin na mabuti para po ay talagang hindi ho alsab ang mga tao na mga nasa barangay nang dahil nga po ay pinipili lamang yung mga bibigyan.
'cause this time Meron niya pong nagtutal kung 275 billion daw yan, yung pera na yan, to stay. ay kung nga sinasabi ni Congressman Cayetano na 18 million lang ang pamilya na bibigyan, My soul that mga nagtututal po ng megit 10,000 ang bawat pamilya. on my way. Yun po ang aming total doon sa budget na inilabas ng ating pamalaan. And the way when I look Kahit siguro maging 19 million yan, ang mga tao sa buong Pilipinas, ano pa rin, mahigit pa rin tig 10,000. Hindi ko alam kung kwintahin din po ninyo kasi po ay amin lang po ay estimate lamang. Ngunit yan ay binabase lang namin doon sa sinasabi ng ating naglilingkod na umaabot nga raw ng 275 billion ang pera. Kasi po ang mga karamihan dito sa atin sa Pilipinas ay mga negosyante rin po. Nakikwenta din nila yung pera kung paano po ipamamahagi sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya nalalaman at binabalanse kung sa pakikinig ng mga balita na gagaling sa ating naglilingkod ay kung sinasabi nilang 18 million yung tao at kahit nagawin lang 19 million ang sinasabi ng iba ay sufficiente pa rin ang ipamimigay sa bawat pamilya na kung saan ay makaka-recover ng medyo mahabang araw ang mga budget na ipamahagi kung talagang ipamimigay. Ngunit ang sinasabi ng ating mga nag-iikot di umano sa ating mga barangay, ayon po sa mga nagbibigay ng mga form ay umaabot lang ng 6,000 mahigit yung pamimigay bawat pamilya o hindi pang sinasabi na 3 pamilya sa isang form, hindi 6,500 ang mahigit yun. Eh di napakalaki po ng na maiiwan na pera sa ipamamahagi na pera sa mga taong bayan. Magkwinta ho kayo mga kababayan po natin. Alamin nyo kung magkano talaga ang total ng pera na ilalabas sa ating bansang Pilipinas. At alamin din natin kung ilang tao na bibigyan ng pera dito sa bansang Pilipinas. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Okay, wala na po tayong oras mga kaibigan at sana ay napakinggan nyo ang ating mga programa ngayong gabi na kung saan ay talagang inaayos. Sabi nga ng ating Pangulo, ayusin nyo ang inyong pamamahagi at mag-usap kayo. Talagang kailangan din yun ng mga fix natin ng mga batas para po ay panatag po ang ating mga kababayan. Dahil po pagka medyo magulo po ang sistema ng ating pamamahagi, talagang ang mga tao mismo ay magkakaroon din ng bangayan o magkaroon din ng diskasan sa mga naglilingkod dahil nga po ay narinig na nila na gano'n nga ang nilabas sa ating pera at narinig din nila kung ilang pamilya yung bibigyan ng naturang pera. But I just can't move. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way when I look at somebody with you to live. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at nais ko pa rin sana kayo makapiling, subalit pa ang oras napakaramot po sa akin. Mighty glad you stayed. Hanggang bukas po ang ating programa at meron naman po tayo mga netizen ng mga nagreklamo sa kanilang mga nangyayari sa kanilang mga barangay.
Abay, lahat po dapat mga Pilipino ay magkaroon. Request po yan ng ating mga netizen, mga kaibigan. May sinasabi nga ng mayor namin dito sa Lawigan ng Giginto, Bulacan, dapat walang mahirap, walang mayaman. Dapat po ay mabigyan lahat para po ay mayroon naman silang panggastos. Nung dahil po nga naman ang mga yaman, pagka negosyante ka kasi, alam mo kung anong kalagayan ng mga negosyante. Ang mga negosyante, hindi ho nag-iimbak ng pera yan sa kanilang tahanan. Nag-iimbak yan sila ng kanilang pera doon sa kanilang mga paninda. Kaya yun po ay naabutan ng lockdown ay napakaraming stock at hindi ho na ibenta yung kanilang mga paninda. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Okay mga kaibigan, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. At hanggang dito na lamang ang ating programang Patas Balita, Panig sa Katotohanan. Ang oras po natin ay 8:44 na po ng gabi. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Been a fool too long, I guess it's time for me